Alleluia, 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 Alleluia. Ang salita mo'y liwanag, tanglaw sa aking paglakad, sa paghakbang sa iyong landas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig." At idinugtong pa niya, "Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ang salitang pulgada ay mula sa Latin word na policata o pollex, na ang ibig sabihin ay thumb o hinlalaki. Kapag naman nakabuo ng 12 pulgada, tinatawag na itong talampakan. Kaya pag sinabi na si Juan ay may 6 na talampakan ang katangkaran, naiintindihan na si Juan ay 6 feet tall. Lahat po tayo'y iba-iba ng sukat ng hinlalaki o thumb. At iba-ibang sukat din ang talampakan. Sa katunayan, may standard measurement tayong tinatawag. Dito sa atin at kahit sa ibang bansa, pag sinabing 1 pulgada o 1 inch, parehong sukat yung tinutukoy, hindi yung thumb o hinlalaki. Kapag sinabing talampakan o 1 foot, ang ibig sabihin ay ito'y may 12 pulgada o 12 inches. Paano natin sinusukat ang ibang tao? Paano natin sinusukat ang ating sarili? Maaaring mediocre tayo. Pwede na yan, okay na yan, basta't makapasa lamang, pwede na. We do the bare minimum. Pero maaaring din tayong maging extraordinary. Pwedeng-pwede yan. Pwede pang dagdagan. Kailangang isagad hanggang sa mapuno. Kapag tayo'y huhusga ng mga may kasakiman, tayo'y huhusgan din ayon at iyon ang batayan. Kung tayo'y walang habag sa ating kapwa, mahirap din tayong kahabagan ng Diyos. Kung gusto nating kahabagan tayo ng Diyos, kailangan nating kailangan nating tratuhin ang ating kapwa ng may habag, ng may pagmamahal. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos. Pinag-iingat at pinaalahanan tayo
na kung paano natin tratuhin ang ating kapwa ay siya ring trato sa atin ng Diyos. Kay gandang pagnilayan, hindi dapat at hindi kay gandang pagnilayan ito, hindi natin to dapat ito katakutan. Mayroon tayong pwedeng tularan. Ito'y walang iba kundi si Jesus Nazareno. Siya ang pwede nating maging batayan o sukatan, lalo na sa pagdating ng pag-ibig. Si Jesus ay walang takot magpakababa. Si Jesus ay ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Nang maging tao si Jesus Nazareno, nakipamuhay siya sa atin bilang isa sa atin. Hindi siya nanatiling Diyos lamang, siya'y Diyos na nagkatawang tao. Hindi siya natakot magpakababa. Sabi nga sa kasulatan ni San Pablo, siya'y nagpakababa hanggang sa kamatayan sa krus. He humbled himself until the death on the cross. Maaaring Diyos siya, pero hindi niya pinilit ang pagka-Diyos niya. Siya ang ating tularan. Matutunawa tayong magpakumbaba. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos. Ano ba ang sukatan para sa mga tagasunod ni Jesus Nazareno? Paano ba natin masasabi na tunay tayong tagasunod ng Diyos? Ang pagpapakababa ni Jesus ay nagmumula sa kanyang walang hanggang pagmamahal sa Diyos Ama at sa ating lahat. Ang pagpapakababa at ang pagmamahal ay magkatambal. Hindi po sila magkasalungat. Kaya nga ang taong mayabang ay hindi marunong magmahal. Paano natin masusukat ang pagmamahal ng Diyos? Kapag ang Diyos ay nagmahal, ito'y walang sukatan. The greatest measure of love is to love without measure. Malalaman nating sumusunod tayo sa Diyos kapag tayo'y nagmamahal na ng walang sukat. Nang sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Amen.